Psalm chapter 57, makikita po natin na this is also a prayer ni David upang humingi ng tulong sa Diyos. Sabi, kaya ko sinet yung example po na iyon ay dahil sa area po ng pagkaunawa, di ba, sa Panginoon, wala naman ng ibang ibinigay sa atin sa kapanahunan po na ito maliban sa scripture. At darating yung isang araw na sasabihin na mali ito. We don't, sabi ko parang hindi ko yun na nagigets kasi para sa akin, it is a sacred book na wala namang ibang ginawa ito kundi i-display yung Diyos na meron ang Israel, yung kabuuan ng kanyang pagka-Diyos ay talagang dinemonstrate po niya, 'di ba, sa pamamagitan ng mga events na pinapag-aralan po natin, 'di ba, sa mga kapanahunan po na ito. So sabi dito, kathan ni David upang awitin ng punong mga awit, it's the same katulad ng mga nakaraan, ayon sa tono ng huwag mong sirain. Sila alam nila ito. Very familiar sa kanila yung mga tono nito, no? Kasi inaawit po nila. Isang miktam, sabi dito, nang si David ay tumakas kay Saul sa kuweba. So napag-aralan po natin yan sa mga nagdaan na mga lessons po natin. So sabi dito, verse 1, mahabag ka o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. So balikan natin yung tagpo po na yon na itong si David ay tumakas kay Saul, nagpunta siya sa kuweba. So we know na itong si David ay isa po siyang shepherd. Isa siyang pastol sa mga tupa ng kanyang pamilya. So he is familiar doon sa buhay sa desierto. Familiar siya even siguro sa mga kuweba, may mga ganyan. Familiar siya kasi he knows where to go. Alam natin na yung mga kuweba sa kapanahunan po na iyon at maging sa kapanahunan po na ito ay doon po nagsisik ang mga tao o yung mga pastol kasama po yung kanila pong mga tupa sa mga panahon na may danger. Sa mga panahon na alam mo yon yung siguro yung mga malalakas na ulan, mga ganun ba, or yung may mga danger doon po sa field. Nagsisik itong mga pastol po na ito or itong mga tupa na kanila pong dala sa mga kuweba. Kaya nga yung di ba? Kaya nga yung mga scrolls doon po sa Qumran or doon sa malapit sa Dead Sea ay nakita ng isang pastol. Nakita ng isang pastol na yung isang tupa niya ay nahanap niya. Napasok siya doon sa isang kuweba at doon nakita yung mga kayamanan ng mga nagdaan na mga panahon dahil doon itinago yung mga scrolls na nakita sa Jerusalem. So si David ay very familiar, marahil sa lugar na kung saan ay nagsik siya ng refuge. Doon sa pupuntahan po natin na trip, doon sa isang lugar sa bundok na pupuntahan po natin, ay makikita po natin na
napakaganda po ng lugar na yon. Makikita din po natin yan na it is also a community, no? So excited lang ako na makita yung lugar po na yon. So ganun po yung ginagawa nila, no? Kahit naman yun sa Bethlehem, di ba? Nakita po natin na may mga caves po doon na kung saan ay ginagawa po talaga nila ito na place of refuge nila or kanlungan nila, kahit may mga instances na may danger po, may mga siege, may mga ganun, no? May mga kalaban po sila, dun po sila nagtatago. So, itong si David, nung nanganib po yung kanyang buhay dito po kay Saul, hindi lang sa kung saan siya tumakbo para tumakas, no? Alam niya kung saan siya pupunta, no? Very well-known siya, ano, doon sa lugar na kung saan ay doon siya magtatago. At alam po natin na napakamasalimuot, di ba, yung buhay po nitong si David. Mag-isa lang po siyang tumakas, pero alam po natin na prinubide po ng Lord yung mga makakasama po niya, ano, kasi pinuntahan siya doon sa lugar na yon, na alam po natin paano nila nalaman yon. Wala namang mga text noon, mga ano, pero may sarili po silang kaparaanan, no? Paano po nila nalaman na itong si David ay nandun sa lugar po na yon, nagtatago sa kuweba, pinuntahan nila yon, at sila ay sama-sama na doon sa kuweba na iyon. At mula doon ay nakita po natin na hindi po tumigil itong si David sa paghingi ng tulong sa Panginoon. So ang nais niya ay yung habag ng Diyos niya. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Laging yun, no? Sa iyo ako ay lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. So ito yung maganda kay David, ano? Kasi ang kanlungan talaga niya is the Lord. Ang kanlungan niya ay yung Diyos ni na Abraham, Isaac, at ni Jacob. Ang kanlungan niya ay yung Diyos na pinapakilala ng scripture na ito, no? Si Elohim. ang every time na we pray, di ba? Alam naman natin na kung saan natin ina-address, di ba, yung ating mga panalangin. Hindi man tayo nag-go against, di ba, hindi naman natin ina-address sa mga bato, hindi naman natin ina-address sa mga ibon, di ba, yung ating mga panalangin. And I strongly believe na ang Lord alam niya na yung pinapanalanginan po natin, 'di ba, ay yung pinapanalangin po natin ay naka-address sa kanya, kasi he knows naman, yung kilala nga niya kung sino yung kanya, 'di ba, maging sa kapanahunan na ito. Kilala niya na itong si David ay nananalangin sa kanya, sa mga kapanahunan po na ito, humihingi ng habag ng Diyos. We don't pray naman, kapatid, di ba? Kasi we don't pray naman kasi deserve natin yung lahat. Hindi tayo nananalangin sapagkat mabait tayo. Hindi tayo walang ganung category, di ba, sa pananalangin sa Panginoon. Nananalangin tayo sapagkat alam natin na mahabagin ang Diyos. Yun lang yung reason. Mahabagin ang Diyos. Yun yung dahilan kung bakit tayo nananalangin. Dahil doon sa habag ng Diyos. And si David, naiintindihan po niya yung bagay na ito. No? To think na itong si David ay anointed king na, di ba, sa kapanahunan po na iyon. And yet, ito po yung nangyayari sa kanya, na kung saan ay tumatakbo siya, nagtatago siya, di ba, sa isang kuweba mag-isa, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kakainin mo,
Saan siya kukuha ng kakainin niya? Nagtatago siya. Diba sa kapanahunan na iyon na maaring kung may makakita man sa kanya, sasabihin kay Saul na nandun siya, pupuntahan siya ng napakaraming mga armies nitong si Saul, mga nganib yung kanyang buhay. So saan ka kukuha ng kakailanganin mo? Diba napakahirap kaya yung NPA, di ba, no? Permanent address. Napakahirap nun, nagtatago. Mga matitipon, no? Mga magagaling din, di ba? Yung mga kawal nitong si Saul. Kailangan lang talaga nitong si David na iintindihan niya na wala siyang ibang kailangan maliban doon sa protection ng Diyos. Doon sa protection ng God, no? Sabi dito verse 2, "Yaong aking tinatawag ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagapi. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait." So, laging ipinapanalangin nitong si David, yung pagliligtas sa kanya ni Yahweh, mula doon sa kamay ng kanyang mga kaaway. At kahit dumating yung punto sa buhay niya, na kung saan, doon mismo sa pinagtataguan nila, ng kanyang mga kaibigan, di ba, kasi pinuntahan siya doon din mismo pumunta itong si Saul. Diba, nung sila po ay, nung hinahanap niya itong si David, nakita natin na may opportunity itong si David na patayin na itong si Saul kasi problema ito Unahan na niya itong si Saul na mag-isa lang sa kapanahonan na yon na pumasok doon sa kuweba kasi nga may ginawa. At opportunity na supposed to be ni David na patayin itong si Saul para wala ng problema. Anyway, siya naman na yung inanoint na king ng Israel, no? Tapos na yung anointing sa kanya, no? Nakita rin po natin na yung mga kasama po nitong si David, in-advise po nila si David na ito na yung opportunity na yung mga kaaway mo ay mahulog na sa yung mga kamay. Ito na David yung pagkakataon mo na kung saan ay masasabi mo na sinagot na ng Diyos ang mga panalangin mo laban sa yung mga kaaway. No? So, yun yung advice sa kanya, di ba, ng kanya pong mga kaibigan. No? Naintindihan natin yung mga kaibigan ni David sapagkat sila naman po ay talagang nagmamahal dito kay David. Sinasakripisyo din nila yung kanilang buhay dito kay David, na kapag mahuli itong si David or mahuli sila, nakasama itong si David, kapag mahuli ni Saul at ng kanyang mga kawal, na sila ay sama-sama doon, sama-sama po silang nasa panganib, sama-sama silang mapapatay or papatayin ng mga kawal ni Saul. So piniput din nila yung kanilang sarili in danger sa pakikiisa dito po kay David. So makita po natin as David na ginawa po nilang leader ng mga grupo po na ito, ng kanyang mga kaibigan. So we can understand the advice na ito na yung time, David, na nandyan na yung opportunity. Diba? Patayin mo na yung tao na yan, na problema natin. Ikaw na yung as a leader, o kaya kami yung gagawa kung sabihin mo lang sa amin kung ano yung aming gagawin at papatayin na namin itong si Saul. Kasi pag nakuha mo itong hari, automatically, diba, yung mga kawal niya ay hindi naman lalaban. Diba? Isang salita lang ng hari, hindi po sila lalaban. No? Lalong-lalo na, nasa danger po
yung buhay ni Saul sa kamay sana nitong si David at ng kanyang mga kasama. Pero alam po natin yung nangyari. Sabi ni David, di ba, na hindi ko papatayin yung taong hinirang ng Diyos, no? Ang ginawa niya, alam po natin yung nangyari, ay pumutol lang siya ng isang parte ng damit nitong si Saul, no? At yun po yung sinabi niya na may opportunity na ako na napatayin ka, pero hindi ko yun ginawa. So mula doon sa kindness na natanggap niya sa Panginoon, yun din po yung kanyang ibinahagi dito po kay Saul. Grabe po yung kanyang conviction. Even alam niya, di ba, na ito po ay mag-go against doon sa advice ng kanya pong mga kaibigan. So mahirap din minsan, dapat maging rin tayo, maging mapagmatsyag din po tayo sa mga ina-advise po sa atin, ng atin pong kahit yung pinaka matalik din po nating mga kaibigan, Dapat nasa ground pa rin po tayo, 'di ba, ng atin pong conviction sa Panginoon. Si David, hindi po siya nagpadala doon sa kanyang nararamdaman, doon sa mga advice ng mga tao na nasa paligid po niya. Nag-stand po siya doon po sa conviction niya patungkol sa Panginoon, especially doon sa hari. Siya na yung hari pero alam mo yon, sabi niya, hindi ko ilay yung yung kamay ko sa haring pinili ng Diyos. Grabe yung respeto niya, grabe yung pagtingin niya sa tao na iniluklok ng Diyos. At kung titignan natin, mga kapatid, di ba, sa kapanahunan po natin ngayon, we've also alam mo yun, meron din tayo na mga itinayo ng Diyos, di ba, na namumuno po sa atin, hindi lang sa iglesia, kundi maging sa bansa po natin. Di ba, yung president po natin, alam, nasasaktan lang talaga ako kapag grabe silang, lalo na dyan sa Facebook, yung mga tirada nila na bangag, di ba, adik, walang alam, yung mga ganon. And who is these people? Who are these people na nagsasabi po noon? Di ba, naging presidente po ba sila? Kahit dito sa atin, lang yung, alam mo yun, nakakasakit lang ng dibdib minsan na ganun po yung kanilang sinasabi sa taong pinili ng Diyos na mamuno, di ba, sa bansa. Kahit naman sabihin po natin na magkakaiba-iba tayo ng political na stand, pero it doesn't mean na murahin mo na siya, di ba? Maliitin mo na siya, di ba? O kaya pagwikaan ng kung ano-ano, di ba, yung taong iniluklok ng Diyos na mamuno, especially sa ating bansa, no? May mga differences po tayo politically, pero hindi po yun ibig sabihin, di ba, na maliitin po natin yung mga pananaw, di ba, ng iba. Lalong-lalo na yung mga magsabi. Ang sarap lang talagang sumagot din, di ba, sa mga tao po na yun, kasi hindi nila naiintindihan di ba, yung tamang paggalang sa mga namumuno. Mabuti ba si Saul na pinuno? Sa kapanahunan na ito, hindi di ba? Kasi nga, wala na siyang ibang ginawa kung hindi huliin itong si David. Ang daming mga threats sa paligid niya, pero si David pa talaga yung kanyang inuuna. Maraming reason para sana dispatchahin na ni David itong si Saul. Pero alam niya kasi na nasa kamay ng Diyos yung lahat, no? Doon sa answer ng kanyang panalangin, di ba, sa Panginoon, hinihingi niya yung habag, tapos hindi siya magbibigay ng habag, di ba, sa tao na kung saan ay alam po niya, di ba, na ito po ay pinili
ng Diyos na mamuno sa Israel. At alam po natin doon sa mga gustong manakit dito po kay David, hindi po sila nagtagumpay, di ba mga kapatid? Grabe lang talaga yung protection ng Diyos sa kanila. Even si Saul na gusto siyang patayin, hindi nangyari yon. Si Saul mismo, di ba? Namatay siya mismo sa sarili niyang sword. Dahil nga doon sa situation na nangyari ng labanan na nangyari na kinaharap nitong si Saul. Sino yung mga naging kaaway o umaway dito po kay David na nagtagumpay, di ba, sa kanilang mga masasamang balak kay David, no? Anong sikreto ni David, no? Ano yung sikreto niya? Bakit hindi nagtatagumpay yung mga mga kaaway niya? Ito po mga kapatid, no, lagi nating nakikita, especially dito po sa book ng Psalm, na kung saan lagi po siyang nananalangin sa Diyos na meron siya. No? Sa lahat ng area ng kanyang buhay, lagi po siyang nananalangin sa Diyos. No? Sabi dito, kasama ko yung mga leon, kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop na sisila sa sino man, parang sibat at palaso, yaong ngipin nilang taglay, matulis ang mga dila, na anin mo'y mga sundang. Kahit doon sa panahon or sa tagpo ng buhay nitong si David, na kung saan ay nandun po siya sa area ng danger, hindi lamang from the outside, diba, kundi maging doon sa mismong inside na circle po niya. No? May mga ganun na tagpo sa buhay ni David na even doon sa area ng kanyang mga enemies, nanganib po yung buhay po niya. Naalala natin na may tagpo sa buhay niya na kumampi po siya, 'di ba, sa mga Philistines. May mga ganon, no, na natagpo sa buhay niya, at alam po natin yung danger na kung saan ay nandun siya doon sa area ng kanyang mga kaaway. Nakita natin po yun, na kahit nandun siya sa area ng kanya pong mga kaaway, nakita po natin yung protection pa rin ng Diyos sa kanya. At kahit yung kanyang mga sariling mga kamag-anak ay hindi rin po siya sinuportahan, hindi siya tinulungan. May mga ganun din na tagpo sa buhay po nitong si David, pero hindi po nawala yung kanyang laging pagnanais na manalangin sa Panginoon. Kahit nasa ang area siya ng buhay niya. Diba? Kahit nasa danger siya, kahit nandun siya sa den ng kanyang mga kaaway, lagi po rin po siyang tumatawag sa Diyos. May mga tagpo na hindi po siya tumatawag sa Panginoon. Ginagawa niya kung ano yung naisin niya, pero alam po natin na hindi po siya nagtatagumpay, at nare-realize niya yun palagi. Diba? Sa buhay niya, bumabalik at bumabalik po siya lagi sa paghingi ng tulong sa Diyos. At lagi po siyang tinutulungan ng Diyos. Diba? Every time na tumatawag po siya, kailan po ba tayo hindi tunugon ng Diyos? Grabe yung God natin, diba? Na ito. Kahit hindi man tayo karapat-dapat talaga. Wala ni isa sa atin, Romans 3:23. Na karapat-dapat sa standard ng Panginoon. Wala ni isa, walang po pwedeng magmalaki. Di ba, na hindi siya nagkasala? Lahat tayo hindi papasa sa pamantayan, di ba, ng Diyos. Pero sino tayo na every time na nagpapakumbaba tayo sa Panginoon at lumalapit tayo sa Diyos, lagi tayong niyayakap ng Diyos na ito. Lagi tayong tinatanggap, di ba, ng Lord na ito. Sino lang talaga ang katulad niya sa mga
sa mga dinudiyos ng mundo. Walang katulad itong Diyos na atin pong kinikilala at pinaglilingkuran. Itong Diyos ni David na experience niya mismo ito, 'di ba, sa buhay niya, na hindi siya kahit kailan pinabayaan, 'di ba, ng Diyos. Ang aga naman niyang namatay. Maaga nga siyang namatay, no? Hindi man siya inabot ng 90, hindi man siya inabot ng 100. Pero grabe yung comment ng scripture sa kanya, na fulfilled yung buhay niya kahit dun sa edad na 70. Nagawa po niya, napakarami po niyang nagawa. Ito na nga lang patunay sa atin, itong kanyang mga sinulat, na talagang naglaan siya ng kanyang panahon para isulat yung mga bagay na ito na maging kapakinabangan, 'di ba, ng bawat isa po sa atin sa kapanahunan po na ito, at maging sa henerasyon na susunod po sa atin, no? Sabi dito, purihin ka nawa, verse 5, o Diyos, sa rurok ng kalangitan. David, paano ka naman magpupuri? Kahirap ng buhay mo dyan sa cave. Grabe yung circumstances ng buhay mo. Paano ka magpupuri? Minsan ganun, di ba? Na hindi na ibibigay yung papuri sa Diyos kasi hindi pa okay. Hindi pa ako okay eh. Hindi pa okay yung sitwasyon ko. Hindi pa tinutugon ng God yung hinihingi ko. Pero si David, kahit anong klase ng circumstances, hindi siya naghihintay na umayos yung kanyang buhay or umayos yung kanyang circumstances bago siya magpuri sa Panginoon. Habang humihingi siya ng habag ng Diyos, habang nasa circumstances siya na walang kasiguraduhan, kasi anytime po pwede siyang patayin ni Saul, nangangamba yung buhay niya at ng kanyang mga kasama, diba? Napakahirap ng everyday na pakikibaka po nila, saan sila kukuha ng pagkain, saan sila kukuha ng inumin, may mga ganun, di ba? Saan yung tulugan nila hindi comfortable para sa kanila. Napaka hirap. Rigat sa Ilocano, napakarigat. Napakahirap ng sitwasyon po nila, ng sitwasyon nitong si David. Pero sabi nga natin, hindi niya hinintay na yung sitwasyon niya ay gumanda bago siya magpuri sa Panginoon, no? Bago siya magpuri sa Lord. Maraming ganyan mga tao, pag umayos na, saka ako maglilingkod. Pag okay na, saka ako maglilingkod. Hanggang sa hindi na sila nakapaglingkod sa Diyos. No? Yung mga, saka na lang po ako sasama sa trip, pag naman, hanggang sa nawalan na sila ng pagkakataon, no? Minsan yung mga saka-saka na lang, 'di ba? Saka-saka na lang, saka sa Ilocano kasi ay paa, 'di ba? Yung mga pagpapaliban minsan, no? Mga pagpapaliban ni hindi po 'yun maganda. Kaya nga seize every opportunity, no? Napakaganda po noon, lalong-lalo na kapag ito po ay patungkol sa Diyos. So do not wait your circumstances to be okay bago ka magpuri sa Panginoon. Si David, naiintindihan niya na kahit anong sirkumstansya ng buhay niya, magpupuri siya sa Diyos. No? Katulad nila Daniel, hindi man ako iligtas ng Diyos dito, hindi pa rin mababago yung aking paninindigan patungkol sa Diyos. Magpupuri pa rin ako sa Diyos. No? Hindi nababago ng circumstances kung ano yung ating pagtingin na dapat ibigay sa Diyos na ito, no, na pinaglilingkuran po natin sa Diyos na si Elohim, no, sa Diyos na kinikilala po natin, no, at pinaglilingkuran. Sabi niya, purihin ka nawa o Diyos sa rurok ng kalangitan. Lord, alam mo yung sitwasyon ko, pero pinupuri kita hindi sa aking circumstances, kundi pinupuri kita, sabi niya, dyan sa rurok ng kalangitan. Dyan sa ano mo, dyan sa kung nasaan ka, o God. Dyan sa
kaharian mo. Diyan sa trono mo, pinupuri kita. Enough na yun sa akin na mapapurihan kita. 'Di ba? Kahit ganito yung aking sitwasyon, 'di ba? Pupurihin kita. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pinaparangalan kita, O God, kahit ano yung sitwasyon ng buhay ko, no? Kahit mahirap ako, paparangalan pa rin kita. Kasi, 'di ba? Alam ko na karapat dapat kang parangalan sa buhay na ito. Nadarama ng sarili, lagi na lang pagdurusa. Hinuhuli ng kaaway, masilo ako nais nila. Ngunit sila ang nahulog sa bitag na inihanda. So ito yung sikreto ni David. Di ba mga kapatid, na alam mo yun, hindi siya nagtitiwala sa kanyang kakayanan. Hindi siya nagtitiwala sa magagawa ng tao, kundi nagtitiwala siya sa Diyos na meron siya. Nagtitiwala siya sa Diyos na meron siya, at sa pagtitiwala po niya na iyon, binibigay niya kung ano yung nararapat sa Panginoon, yung kanyang papuri, yung kanyang pagsamba, 'di ba? Yung pag-acknowledge niya doon sa sovereignty, 'di ba, ng Diyos na meron siya. Yun lang din naman talaga yung kailangan ng Diyos, 'di ba? Sa atin. Hindi naman niya kailangan kung anong meron tayo eh. 'Di ba? Ang pwede lang nating maibigay talaga sa Diyos ay yung papuri natin at pagsamba. So bakit issue ito? 'Di ba, sa mga tao na ayaw sumamba, 'di ba, sa Panginoon, no? Sa atin hindi ito issue, no? Yun po yung binibigyan natin, papuri at pagsamba, 'di ba, sa Panginoon. Siyempre pag pinapapurihan po natin siya, ang ano kasi ng Diyos, 'di ba? Ang requirement po ng God, dapat pure yung buhay ng isang tao, 'di ba? Para pure din yung kanyang ibibigay, 'di ba, na papuri, maging yung kanyang pagsamba. Doon na bumabagsak yung marami, sapagkat hindi po pure yung kanilang buhay, hindi nabubuhay according doon po sa holiness, 'di ba, na nais ng Diyos. Sabi dito, panatag na ako, O Diyos, ako ngayoy matatag, purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Ng awiting masisigla. Oh, grabe, nasa loob ka ng kuweba, tapos wala kang gagawin doon kundi magpuri, umawit. Sabi dito, ng awiting masisigla. Ano bang sabi niya? Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at purihin siya. Inausap niya yung kanyang sarili, di ba? Gumising ka, kaluluwa, magpuri ka. Paano ka magpupuri, David? Ang hirap ng kalagayan mo. Pero yun yung wala ang iba, di ba, dito kay David. Kasi ulitin natin, kahit anong klase ng sitwasyon meron siya, nagpupuri siya sa Panginoon, no? We don't know kung dala-dala niya yung kanyang instrument na pampuri sa Lord, pero alam natin na kahit doon sa loob ng kuweba, umaawit po siya ng papuri sa Diyos. Nananalangin siya, di ba, ng papuri sa Diyos. Gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Marahil dala niya, di ba, yung mga instrument niya, kasi yung tao na talagang he loves music, kayamanan po sa kanya yung kanyang mga instrument. Sabi niya, hindi niya sinabi bago yung kanyang lirat alpa, di ba? Pero sabi niya, gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lirat alpa, tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Wala kang ibang gagawin, David. Grabe yung kanyang grabe yung kanyang kalagayan, pero grabe yung kanyang panggising sa kanyang sarili. Na sabi niya, tumugtog ka hanggang magbukang liwayway ng umaga. Hintayin mo, sabi niya, yung liwayway ng umaga.
No doubt, mga kapatid, diba, that he created a lot of sound, a lot of music. Diba na kanyang tinutugtog, kanyang kinakanta pa, diba, ng mga punong mga awit. Kasi kahit doon sa napaka-dangerous na tagpo sa buhay niya, wala siyang ibang ginawa kung hindi magpuri sa Panginoon. At isa sa mga pamamaraan niya ng kanyang pagpuri, hindi lang sa pananalangin, kundi maging sa pag-awit, pagtugtog, di ba, ng kanyang mga instrumento. Grabe si David, Sabi dito, sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Sa gitna ng iyong bayan. David, baka marinig ka. Diba? Baka marinig ka ng kung ano-ano. Pero alam mo yun, si David talaga, magpupuri ako, kakanta ako, aawit ako. Kahit may danger, David, aawit pa rin ako sa Panginoon. Kasi ang refuge ko ay si God. Ang kanlungan ko, ang kalasag ko ay si God. Diba? Ang Diyos. No? Grabe lang siya. Pag-ibig mo'y walang maliw ay abot sa kalangitan, na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Kasi kung malaki lang talaga ang pagtingin mo sa Diyos, malaki din yung kaya niyang gawin sa buhay mo. At malaki din yung kaya mong ibigay na papuri, diba, sa Panginoon. Naintindihan ito ni David. Diba? Lord, wala akong maihahandog, Lord. Diba? Wala, kasi kita mo naman yung kalagayan ko sa mga kapanahunan na ito. Maraming sinasabi ni David yung ganun. Pero isa yung hindi kayang kuhanin sa akin. Yung lubos ko na pagbibigay sa iyo ng tiwala at lubos na pagbibigay ko sa iyo ng aking papuri. No? Sa gitna man ng takot, sa gitna man ng pangamba, hindi ako kayang i-prevent ng mga circumstances upang hindi ko ibigay sa iyo yung papuring nararapat, di ba, na para sa iyo, no? Masiglang awitin. Ano ka naman sisigla? Minsan sa church, hindi masigla yung mga umaawit. Kasi yung circumstances nila, iniisip nila. Pero si David, sabi niya, dapat masiglang umawit. Kasi inaawitan natin, karapat dahil hindi naman tayo umaawit pa, 'di ba, mga kapatid, para tayo yung alam mo yung para sa sarili natin, 'di ba, maging masaya tayo sa mga inaawit natin, no? Yung nadidinig natin yung boses natin, ganda-ganda ng boses ko, 'di ba, yung mga ganon. Hindi para sa atin 'yon. Yung mga awitin na iyon, no? Umaawit tayo kasi meron tayong isang Diyos na mahabagin, mapagmahal. Diba, nasa Kanya na yung lahat. Yun po yung dahilan kung bakit tayo umaawit. Kaya dapat sumisigla tayo, knowing that we have a God na very powerful. We have a God na grabe yung Kanyang pag-ibig. We have a God na grabe yung plano niya. Diba, para sa bawat isa po sa atin. Yun po yung rason kung bakit tayo masiglang umaawit. Diba, sa Panginoon. Siya yung focus natin, siya yung dahilan, di ba, ng ating pagpupuri, no? Minsan talagang maaawa ka minsan pag ikaw ay nasa harapan, seeing people na ang pag-awit ay parang hindi mo alam kung antok ba o hinang-hina. Ganon. Natagpo. Diba? Sabi siguro ng kawawa naman kayong umaawit. Diba? Wala man lang kayong sigla. Siguro kung si President, or si Prime Minister Netanyahu, kikita niya yung mga umaawit sa harapan niya, hinang-hina o grabe siguro yung, kahit naman tayo, di ba, pag nakakita tayo ng umaawit sa masayaw na parang, alam mo yon, yung sugatan, yung mga durog na durog, yung mga gano'n na parang hindi na, walang lakas, yung mga gano'n. Maano ka alam mo yun, hindi, para sa akin lang, hindi siya nakakatuwang tignan. Diba? Nandun ka para umawit. Nandun ka para magpuri. Diba? Lumalapit tayo sa Diyos para magpuri. Hindi para magpaawa. Diba? Kasi alam naman niya sa atin,
Di ba kung ano yung kailangan po natin, no? Sabi niya, purihin ka nawa, o Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. ang ganda-ganda lang ng mga binabanggit ni David sa kanyang mga awitin. Talagang nakikita po natin yung kanyang puso. Hindi dahil sa nagmamarunong siya, hindi dahil sa nagmamagaling siya, di ba? Hindi dahil sa gusto niyang magpasikat, pero nakikita natin yung puso niya. Di ba? Na wala siyang ibang gusto kung hindi magbigay ng papuri sa Diyos. Hindi siya perfect, di ba mga kapatid? Pero alam mo, ang gusto niyang i-perfect sa buhay niya ay yung hindi siya mawalay dito sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sana makita din po natin yung ating sarili na ganun, no? Nakatulad ni David. So yun po mga kapatid yung ating lesson at i-read to po. Itatype ko na lang po yung ating question. Bigay na po natin kay Inay.